beloved Boss Mike Cervera. Yari kayo ngayon, no? OFW na nagpapakalat ng fake news. Oh, pakinggan nyo maigi, ha? Pakinggan nyo maigi. Oh, uulan, ha? Oh, pakinggan nyo. Pagpapauwi sa mga OFW na nagpapakalat ng fake news, ipinauubaya na ng palasyo sa NBI. Nako, patay kayo! Maraming mga OFW nagpapakalat ng fake news kasi akala nila parang si Maharlika. Kapag ka nasa ibang bansa, ligtas ka. Tandaan nyo yan. Oo, hindi only ang Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka, etong si Pangulong Bongbong Marcos talaga, sa bagay, pikon na rin. Oo, hindi naman natin maalis na mapikon. Bakit? Tao lang din yon. Bakit? Sumusobra na talaga eh. Hanggat walang nasasampulan sa inyo, tandaan nyo itong sasabihin ko, hindi kayo matututo. Pag nasampulan na kayo, tulad ng alin, nung mga vlogger na inimbitahan sa Tricom, anong nangyari? Nag-iyakan. Ano pag-amin? Fake news talaga sila. Aminado, mga fake news sila, parang sila Libayan. Diba? Tulad nila Libayan, ayan, na fake news sila, fake news talaga yung mga balita nila. Kaya na fact check ng Rappler. Na fact check ng fact checker. Pak, ganon. Pinak-fact check kayo. Eto na, ang katapusan ng mga fake news vlogger. Kim Gomez. Ayan, mga kababayan, eto pa. Pasok. Sa watch list ng Eto, ayan na Si Roque, Roque, tinatrabaho ka na. Pakinggan mo to, Roque. Yari ka na rito. Posible namang mailagay sa watch list ng Interpol si dating Duterte spokesperson Harry Roque kung may korte ng maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Marami ang nagtataka kung paano nakapunta ng The Hague si Roque. Di ba nagtataka kayo paano nakapunta? Ngayon mga kababayan, inaantay na lang yung ilalabas na demanda. Pagka lumabas yung warrant niya at inasikaso na ni Boying Rimulya, Boying! Huwag kang tutulog-tulog ha! Pwede ba? Bilis-bilisan mo! Hulihin mo na tong dalawa. Sino? Si Roque at si Maharlika. Yang dalawa na yan ang mahilig magpakalat ng ng mga maling impormasyon. Huwag ka naman bilis-bilisan mo na. Kasi marami nang nalilitong mga tao sa mga binabalita nila. Di ba? Alampagin natin yung Department of Justice, baka naman po, mawalang galang. Hulihin nyo na yung mga yan. Unahin nyo si Maharlika, sunod nyo na si Roque. Di bali nang mahuli yung si Roque, unahin nyo lang si Maharlika. Okay na. Pag na yan, mga kababayan, sobra na yung pag-aasik nila ng kasinungalingan sa social media at nilalaso ng isipan ng maraming nating kababayan. Na dapat, mga kababayan, tayo nagkakaisa na ipaglaban kung ano lang yung totoo. Hindi yung hinahayaan natin at sinishare pa natin yung mga binabalita kahit alam nating fake news talaga. Lang yan na yan, mga kababayan. Eto na. Puntahan natin. Hanap sila ng hanap kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto, si Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Botante ang mga pambato ni PBBM. Same yan kahapon nung binalitan. Kasi mga kababayan, nabalitaan nila yung dami ng tao na nagpunta ng Antipolo sa Inares Gym, mga kababayan. Kaya etong mga walang ya na kabit ni Lucifer na si Maharlika, mga kababayan, nagbalita para maagaw yung atensyon ng mga tao. Ganon ang style nito. Aagawin yung atensyon ng mga tao dahil sobrang dami. Ayaw nilang maniwala, ayaw nila kayong matutok sa dami ng tao sa Antipolo, kaya gumawa sila ng panlilinlang sa inyo. Para hindi mapag-usapan yung dami ng tao sa Antipolo, hindi mapag-usapan yung pagmamahal ng mga tao kay Pangulong Bongbong na mga dumalo sa Antipolo,
gumawa sila ng eksena. Eksena para maagaw nila yung atensyon nyo. Di ba? Pero hindi magwawagi yan. Kailanman hindi nagwagi si Lucifer kay bro. Di ba mga kababayan? Hindi magwawagi si Lucifer kay bro. Pero si Maharlika, pusa niya na kasing binigay yung puday niya. Wala na tayong magagawa. Pusa nang binigay. Inalay na yung puday. Nino? Ni Maharlika kay Lucifer. Ito na. Tuloy. Pasok. Muling nanuyo ng mga botante ang mga pambato ni PBBM minus ang kapatid niyang si Senador Amy Marcos na kumala sa alyansa. Antipolo City ang kanilang pinuntahan ngayong araw. Isa pa yan, si Manang Amy na kumalas. Inggit na inggit siya. Alam niyo ba mga kababayan, isisingit ko lang, si Manang Amy, kung inyong matatandaan, kumalas na saan? Sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakita, sumabay siya. Habang nangangampanya siya sa Caloocan, kala mo naman bibit-biting ka ng mga yan, mga taga-Caloocan. Si Amy, yung malaking tarpaulin, doon sa may LRT. Nangampanya mga kababayan sa Caloocan, nilangaw. Tapos mga kababayan, halos hindi siya pinapansin sa Caloocan. Kasama mo pa si Bansot niyan. Diba? Kasama niya pa si Bansot niyan, mga kababayan. Hindi pinapansin si Manang Amy nyo. Diba? Ngayon, eto, nung nakita mga kababayan, yung dami ng tao sa Antipolo, abay, inggit na inggit siya. Eto na. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona live mula sa Inares Center. Zandro, kamusta ang campaign sortie ng administrasyon? Pinky, mainit ang pagtanggap ng mga residente dito sa Antipolo. Sa kabila nito, Naku, grabe no, mainit. Ibig sabihin mga kababayan, mainit, napakaraming tao talaga namang sigawan. Sisigawan. Woo! BBM! Grabe no? Kaya yun alam nyo, yung mga sigaw na yun, yung nagpapalakas ng loob lagi ni Pangulo. Yung sigawan ng mga tao, walang okasyon nito. Hindi tulad sa Davao, may mga holiday okasyon, araw ng Davao, dun lang nagkakatao. Wala nang nagmamahal sa mga Duterte. Yung mga natitirang mangmangtang at bobo na lang ang nasa sa inyo. Yung mga matitino, mamaya babatingin ko. Kahit yung mga DDS, Boss Mike, pag-greet naman ako. Diba mga kababayan? Wala na ho. Tingnan nyo, pasok. ito ang unang campaign sortie na 11 na lang ang tumatakbo sa ilalim ng administration slate. Paano kaya ito mga kababayan? Malaking problema daw ito ni Andrew Hindi nasisigaw ng 12! 12! Paano nasisigaw? 11! Ay, Andrew 11! Puta, di na 12 mga kababayan. Ito na. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa buong bansa. Ayan si Pangulo. Ang laki-laki ng katawan Walang niya. Ano na Maharlika? Di fake news ka na naman. Ayan si Pangulong Bongbong nasa gitna. Bit niya yung mga kanyang mga kandidato. Tapos sasabihin nyo nasugod sa ospital. Kung nasugod sa ospital yan, mga eng-eng kayo, alam nyo, hindi makakatayo dyan. Hindi, ewan ko sa'yo, ba't hindi na lang kayo magpatira din kay Lucifer? Kaya, total idol nyo si Maharlika, no? Total idol nyo. Diba? Roque, try mo kaya? Try mo lang din, try mo lang. Baka naman ma-experience mo yung na-experience ni Maharlika. Yung tumatagos hanggang bunganga. Ako, mga kababayan, sasabihin mo, Sol! Ito ang gusto ko.
Parang true, Royal True Orange. Ito ang gusto ko. Hanggang bunganga, tumatagusto. Eto na. Oh. Ito'y kahit nagdesisyon si Senador Amy Marcos, ang kapatid ng Pangulo, na hindi na siya sasama sa alyansa. Nirerespeto nila ang desisyon ng Senador ayon mismo sa campaign manager ng alyansa. Senator Amy has decided na hindi na po siya sasama sa alyansa. And we respect her decision and wish her luck. Sa ngayon, Kita nyo? nagtututok-an niya sila sa paglalatag ng kanilang plataforma para masigurong masusunod ang mga kailangang maipasa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Yung kakayanan, yung kwalifikasyon ng aming 11 kandidato na makikita naman pag pinagkumpara talaga yung track record, sila po ang makakatulong para suportahan yung remaining 3 years ni President Bongbong Marcos na ang gusto Tatlong taon na lang mga kababayan ang ating hihintayin para makapagpahinga na rin si Pangulong Bongbong Marcos. At bahala na tayo kung sino ang pipiliin para magpatuloy ng mga nasimulan niya. Kaya mga kababayan ako, kung sino yung susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos, makakasiguro tayo na siya yung magtutuloy lahat ng proyekto na kung meron mang maiiwan. Pero pinipilit ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng mga nasimulan ng ilang mga dekada ng mga pangulo na hindi man lang nakapagpatayo ng kahit isang poste, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ang tumatapos. Gusto niya matapos lahat ng proyekto bago siya bumaba. At yun dapat ang mangyari. Ngayon, kung mayroon man, aminado, may mga ilan na hindi matatapos ng buong buo, pero kokonti na lang ang gagawin para maisakatuparang matapos yan. Diba? Laila Collins, tuloy. gusto lang naman natin is mapabilis ang development dito sa ating bansa at mapabilis yung pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Paano nga gusto ni Pangulo nga mapabilis yung pag-angat natin at mapabilis yung pagbabago ng mga struktura, ng mga proyekto, kalsada, tulay, mga gusali, pabahay at marami pang iba, mga kababayan. Etong mga DDS, mga kababayan, sila yung mga humihila. Hinihila nila ng hinihila si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat, mga kababayan, gusto nila maibalik daw si Digong, mapalaya si Kibuloy, at maging presidente yung luka-luka. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na ganon ang mangyari? Yung mga nanggahasa mapalaya, tapos sasabihin nila, galit na galit sila sa mga biktima ng mga adik na mga nanggahasa. Galit pala kayo sa nanggahasa. Bakit si Kibuloy? Pinagtatanggol nyo, mga tanga. Di ba dapat kasama nyo kami para usigin siya? Pero bakit? Kayo pa mismo nagtatanggol sa isang manyakis na pastor at isang naging presidente na may kaso na ring panggagahasa. Hindi ba dapat galit din kayo? Kasi kanyo galit kayo sa mga mga adik na nanggahasa. Kami rin galit. Kaya nga galit na galit kami kay Digong . Kaya nga galit na galit kami kay Kibuloy . Kasi pare-pareha sila, mga manyakis. Di ba? Mga kababayan, tuloy. Eto na. Pinky, sa ngayon, 10 lang yung present na mga kumakandidato dito sa ilalim ng administration slate. Si dating Senador Manny Pacquiao kasi ay masama yung pakiramdam, kaya mas minabuti na magpahinga sa mga oras. Ay, baka naman si Pacquiao yung sinugod! Hindi si Pangulong Bongbong Marcos! Laila Collins, hindi kaya si Pacquiao yung nagpa-hospital. Kasi wala dahil masama daw pakiramdam. Ibinintang lang kay Pangulong Bongbong. Manang Amy nyo, iniwan. Our beloved Boss Mike Cervera.